Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa The Alibay. Ilang usapin tungkol po sa series ng Kim Pao na The Alibay at pagwawala po ng ilang KP fans sa social media. Pero bago po ang lahat sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais din po pala natin magpasalamat sa mga kakimpaw po natin na nakatutok gabi-gabi sa atin pong daily updates sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang mga komento. So narito nga po at bibigyan natin ng tinig ang kanilang mga opinion at saloobin hinggil po sa mga nangyayari sa Kimpaw. So ang first commenter po natin ay si Ma'am Annalyn Hiccup. Sabi niya, "Hey Gandara, so happy. Nag-jowa sa ex at ganda ng episode ng ngayong gabi. Kim Pao forever." So tungkol po ba ito sa palitan nila Kim and Paolo ng sagot sa ex? Yung pag good morning ni Kimi, tapos pagyaya po mag-coffee ni Paolo Avellino? Oh, totoo yan. Alam nyo, hanggang ngayon kahit ganun lang, batuhan nila sa ex, nakakatuwa at nakakamiss kasi ganyan din po sila sa linlang. 'Di ba? Yung mga days na yon. And lalo naman kasi ngayon na tahimik po sila at walang ayuda. So, yung mga ganitong simpleng bagay ay talaga nakakapagpasaya na po ng araw po natin. Anyway, shoutout naman po dito kay Ma'am Rialyn Zaragoza. Magandang gabi. Siya po ang ating next commentor ngayon at ang sabi niya, inggit lang kasi, number 1 ang The Alibay. Siyempre, talagang magagaling lang talaga ang Kim Pao, lalo na si Kim. At marami kasi ng mga Kim Pao, kaya hindi nila matanggap. Hayaan na ang karma sa kanila. Hayaan na sila, karma is real. Basta tayo, Kim Pao forever. Thank you so much, Ma'am Rialyn Zarosa. So, bahala na nga po ang karma sa mga bashes na yan, mga ka-KP. Lalo na yung mga nagsasabi na dinadaya ni Kim, ang viewers, dinadaya po para protektahan daw po ang image ni Chinita Princess, etc. Ganyan. Tungkol po ito sa The Alibay ha. Siguro kasi hindi nila matanggap na talagang number 1 po worldwide ang The Alibay. Lalo na sa I Want. 'Di ba? Ayaw siguro nila ng mga good news or may na-achieve po ang The Alibay kaya sila nagngangaw-ngaw-ngaw. Anyway, sabi naman ni Ma'am Edith na doon sa magandang gabi. Hello Gandara. Kamusta naman ang mga bashers? Inatake na ba sa puso? Hay, nako madam. Ayun, ganyan pa rin. Ma'am Edith na doon sa ay, nakiki-over the backwood pa rin po sila, nakikibantay dito sa atin, ayan, nakikikuha ng idea, naghahanap ng butas sa Kim Pao, ganun pa rin po, walang pinagbago, Ma'am Edith na doon sa ang mga bashers na yan. Anyway, sabi pa niya, sa kakagawa ng masamang issue, well, mabait si Judy Ann, true yan, nakikita ni Miss Juday na napakahusay ng Kim Pao, kaya pinupuri niya. Walang problema iyan. Ina-appreciate ni Miss Juday ang naabot ng Kim Pao, kaya we believe Kim and Pao ay mabait and humble. Mga artista at mapagmahal na tao. Kung ang Kim Pao kaya maraming blessings na naabot, deserve nila yun. Yes, lahat naman po ng mga naabot na blessings sila Kim and Paolo ay
Hindi po yan basta swerte lang, mga ka-KP. Bukod sa deserve po nila, ay talagang pinagpapala po sila ng Panginoon. 'Di ba? About naman kay Miss Judy Ann, mabait po talaga siya. Hindi po nakapagtataka na talagang idol din po siya ng masa. It's just that tapos na lang po yung panahon niya. Kaya wag po tayong nega ha sa mga bashers dyan. Sorry na lang kayo kasi mahal ni Miss Judy Ann, Miss Juday, ang Kim Pao at na-appreciate po niya ang acting skills nila Kim and Paolo. Kaya baliwala po sa kanya kung maungusan man po siya ngayon ni Kimi. Hindi naman kasi makitid ang utak niya katulad ng mga bashers na yan. Ayan, siya pa yung gagamitin ninyo ha. Laban sa Kim Pao. Ayan po ang napala ninyo. Samantala, dumako naman tayo mga ka-KP dito sa chika na ang Kimiral po ay magbabalik na sa primetime bida. Ayan, for sure nakarating na rin po sa inyo at nais ko lamang din pong linawin na hindi po legit or hindi pa lehitimo ang balita pong ito, kaya wag po muna tayo na mag-assume at mag-react. Dahil nga, mga ano pa lang po ito, I think mga bali-balita lang na siguro para malaman kung kakagat din ang management, sabihin na miss na nila ang Kimiral, baka umepek yung strategy. Pero ayan, baka pag nakarating po sa inyo, kay Kim naman po kayo magalit this time. So maganda po ay mag-double check pa rin po tayo mga ka-KP. Post po ito ni Hola. Sabi niya rito, Kimiral on primetime bida. Kimiral back-to-back sa primetime bida simula Abril. Anong back-to-back? Busy po ngayong Abril sila Kim and Paolo para sa kanila pong world tour. Ano sinasabi nitong si Hola PH? Na magbabalik ka sa primetime bida. Ang Kimiral, malabo ata po iyong mangyari, ha? So, tama na po ang siguro gusto lamang po nitong buhayin ang kalooban po ng mga Kimiral. Natutulog na puso ngayon ng Kimiral. Naku, wag niyo na po silang bulabugin kasi yung iba nakamove on na. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa naging topic po sa Abante tungkol po sa The Alibay. So, nabanggit nga po nila Ray Pumaloy, nila Dondon, na ang The Alibay ay hindi po dapat nilang sipain sa 8 PM slot dahil talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Totoo yan, marami pong magwawala, maraming magalit na fans at makikita po ito as unfair. Ngayon pa nga lang may nababasa ako na hinanakit na agad sa ABS-CBN kung gagawin po nila yan na gagalawin ang time slot ng The Alibay. Sabi nga dito ni Carlos Miguel, tama, don't you dare na galawin ang time slot ng The Alibay. Sabi nga ni Ray Pumaloy kanina, ipaglaban. Nako po, boycott talaga po pinagkataon ni boycott ang mga palabas ng kapamilya kahit anong ganda pa niyan kapag ginalaw nila ang time slot ng The Alibay. Subukan lang talaga nila. No? Marami po mga kimpawlansya ang magagalit. And syempre, naku, magtatampo po niya sila Kim and Paolo. Nalala nyo before? Eto nga po mga ka-KP, sabi dito, pag ginalaw nila parang ang Kim Pao, panakip sa mga butas nila. Parati na lang Kim Pao ay nag-a-adjust, parating urong sulong ang playdate. Pag nagkataon, naalala niyo yung sa My Love Will Make You Disappear na talagang ang daming beses pong naurong mga ka-KP. At kung hindi po sila nadadala, baka po mag-post na naman si Paula Avellino kapag siya po ay napuno. 'Di ba mga ka-KP? At ang mga Kim Pao fans talagang magrarally po yan sa inis kasi dapat patapusin muna nila. Ayan, tapusin na nila ang The Alibay sa slot. Wag na wag po nilang gagalawin. And nakakatampo yun. Kasi lalabas nga na panakip butas lang nila ang Kim Pao. 'Di ba? Bakit ganun sila kina Kim and Paolo? Binibigyan naman po sila ng kita
ng Kimpao. Napakalakas naman ng Kimpao. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.